We're ready once again to study yung ating Confession of Faith, which is the Second London Confession of 1689. And right now, we are now on chapter 13. Ilamin ko yung... Yes. Chapter 13 na tayo, pero part 47 na ito. It will be a long journey studying yung ating confession. But I think it is really worth it knowing na ito yung ating confession na pinaniniwalaan that is closest to the Bible and a faithful summary of biblical teachings. And we are now in chapter 13 about the doctrine of sanctification. We will spend a few weeks on this chapter. And now, we will pick some phrases doon sa paragraph number 1. At doon nakikita natin yung word na really and personally. Saying na ang sanctification ay hindi katang-isip. Tutunay siyang nangyayari in subjective experience at yan ang bungad sa atin ng paragraph 1 ng chapter 13. Chapter 13 will only have 3 chapters at sinimulan niya sa atin sa pagpapakilala that sanctification is a fruit of salvation. So, sa araw na ito or tomorrow, lahat ay nakatingin na doon sa celebration ng Valentine's Day. At ito ay isa sa mga issues ng mga Kristiyano, kung dapat ba ang Kristiyano mag-celebrate ng Valentine's Day o hindi. May mga hardliners na ang tingin nila dahil ito ay galing sa pagan festival tulad ng Christmas na Saturnalia, Lupercalia naman dito sa pagan practice ng love feasts and love events ay paganistic at hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Sa iba naman, ito ay walang issue. So ang Christian liberty, gusto kong ipakita dito ang tamang pananaw pagdating sa mga ganitong bagay na hindi in-address ng Biblia explicitly, ay hindi natin pwedeng tignan ito bilang source ng ating kabanalan or ng ating kamunduan. Ang lagi sa issue ng pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, hindi natin pwedeng mag-erode ang lahat ng issue sa ating mga isusuot, yung ating gagawin na ganito, and then kapag ginawa natin to, makokontaminate tayo. Well, may tinuturo ang Biblia patungkol sa worldliness, pero pagdating sa issue ng sanctification, we cannot just embrace na it is not just a matter of yes and or no pagdating sa mga bagay na ito. Because sanctification, according sa ating paragraph 1 ng 1689, is a fruit of salvation. At tingnan natin sa Romans 6:5-6. For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Kayong mga nag-aaral ng Romans, alam natin ang Romans 6 ay response ni Paul doon sa kanyang iniwang question or argument sa Romans 5:20 na where sin abounded, grace did much more abound. At kaya ang tanong ay kung ganun pala, edi mag-abound na lang sa kasalanan para mag-abound ng grace. At sinabi dito ni Paul, God forbid. Paanong mangyari na ang biyaya ng Diyos ay paano mangyayari na kapag ang tao ay nasa biyaya ng Diyos, ay magpapatuloy pa ba siya sa kasalanan? So in other words, merong transition na dapat mangyari. Kung ang isang mananampalataya, ang tao naging mananampalataya siya, hindi siya pwedeng mamuhay sa paraan na dating kinaugalian niya. Kaya naman dito sa ating pag-aaralan, makikita natin ang mga 3 anggulo ng sa sanctification. At una na dito ay ang fruit of salvation. Pero bago yan, tignan natin yung overall view natin sa 1689. Magandang paulit-ulit natin ito na isipin para mas madali na maintindihan ang 1689.
Sabi ni Jim Renihan, ang tamang paraan para maintindihan ng 1689 Confession ay number 1, yung chapters 1 to 6, makikita natin dito yung mga first principles. Nandito yung fundamental doctrines na Orthodox Christians believe. So, yung issue ng Holy Scripture, Providence, Fall of Man, who is God, nandito yan, first principles. At sa chapter 7 to 20, maganda raw tingnan ito sa issue ng covenant ng Diyos. Sabi ni B.B. Warfield, ito daw yung architectonic principle, yung schematization ng federal theology. So kung i-embrace mo yung 1689 as a Reformed confession, obviously, you will embrace covenant theology. Kaya nga itong 1689 ay kasama sa pagpapaniwala natin ay pag-embrace din ng kanyang inherent na covenant theology kasi ganito siya dinescribe or inayos ng mga framers ng kanyang lola, ng kanyang magulang na Savoy, at ng kanyang lola na Westminster Confession. So, tingnan natin sa chapter 7, the doctrine of the covenant, nandyan yung explanation ng covenant ng Diyos. And then, yung chapter 8, nandyan yung mediator of the covenant, si Christ. And then sa chapter 9, yung magiging topic natin sa ating RBS conference is the free will, that is the setting of the covenant. And then, sa chapters 10 to 13, makikita natin yung tinatawag na blessings of the covenant. Nandito yung effectual calling, isang blessing ng covenant sa chapter 10. Chapter 11, yung justification. And then yung chapter 12, adoption. At chapter 13, this is the final blessing of salvation. Ang susunod na nun ay patungkol na sa works at sa law ng Diyos. So, last lesson natin 2 weeks ago is adoption, yung chapter 12. At sinabi natin that adoption is one of the greatest blessings of the gospel because it assumes and embraces all the other salvation blessings. Alam nyo, kaming nag-aaral ng The Whole Christ sa Men's Fellowship, na-appreciate namin ito kasi isang issue na naging napariwara ang maraming mga Kristiyano sa paniniwala sa issue ng salvation ay yung mga blessings ng salvation na parang dinescribe siya ng sunod-sunod. Dahil nga nung pinicture ito, anong mga blessings ng salvation, isa-isa at parang dinrowing at kung ano. Ang lumitaw tuloy, sequential siya. After ng blessing ng union with Christ ay justification. And then adoption, and then like this. So parang nagbubunga-bunga siya. Pero sa Reformed theology, isa sa mahalagang gusto natin na i-emphasize ito, no? Ang blessings, ang salvation natin, maganda siyang makita na parang automatic blessing yan ng salvation, lahat-lahat sila, hindi siya sequential. Kumbaga, yung adoption, hindi dahil adopted ka, ang adoption, magbubunga siya ng ganito. No, lahat ay bunga ng union with Christ. At yan ang naging resulta, no? Problematic sanctification, ang naging resulta sa kasaysayan. Ngayong panahon pa naman natin ngayon, nakaka-encourage minsan, no? May mga tao na they are very willing na, gawin natin ito para mag-conference tayo, punta tayo sa event na to para mas mapabanal tayo. Pero, ang paniniwala nila is to be closer with God. Pero yung word na sanctification, hindi na yung popular sa mga panahon ngayon. At ito'y napansin ko, yung evangelicalism's obsession with pragmatic method had taken toll on this subject. Dahil nga obsessed ang maraming mga churches ngayon sa pragmatic method. Pag sa evangelism, pragmatic method. Tara, gamitin natin ang programa. Gamitan natin ng mga paraan para makuha natin ang mga kaluluwa. Alam nyo, nag-carry over na ito sa sanctification. Pati ang sanctification ngayon, ginagamitan na ng pragmatic method. Kaya para sa akin, there is now a modern holiness movement that has emerged in our time, offering programs, seminars, and even encounters to take their holiness journey to the next level. Dami nating Christians na naririnig. Na sinasabi nila,
attend ka ng encounter, attend ka ng ganito para mas lalo ka na mapabanal at magkaroon ka ng advancement sa spiritual life mo. So this is your Christian Life version 2.0. At ito yung nangyayari dahil nga pragmatic yung means ng evangelism. Inisip nila, it is just also like that pagdating ng sanctification. Kaya ang pressing challenge ngayon sa atin is, that we have to understand sanctification. So kapag ginawa natin ito, that is to understand sanctification as merely attending seminars, encounters, or following rules, this will lead to legalism. And then, sa kabilang banda, to treat sanctification naman as merely optional or even unnecessary, ito yung tinatawag na antinomian or antinomianism. Ito yung paniniwala na laban tayo sa batas. Kapag ganyan, alam natin, yan yung mismong inaatake ni Paul sa Romans 6, na hindi po pwede na dahil naligtas tayo, mamumuhay tayo sa kasalanan. So, ang pressing challenge is, we have to understand sanctification in light of its place in the redemptive blessings of God to the elect. So, ito yung challenge ko sa mga nag-aaral ng sanctification para hindi tayo maligaw. Tingnan natin ang sanctification kung saan siya sa redemptive history. Meron tayong tinatawag na Ordo Salutis at Historia Salutis. Nandito yung history of salvation, nandito yung order of salvation. Tignan mo dapat ang sanctification kung saan siya naka-locate. And may I suggest the 3 angles on how to understand sanctification para hindi tayo mauwi doon sa sinasabi kong problematic view ng sanctification. Yung iba, di ba, ang mga cults, para sa kanilang sanctification is the way to salvation. Doon pa lang mali na ang placing ng sanctification sa order of salvation. Kaya tingnan natin ang sanctification mula sa anggulo ng past, present, at future. Many misconceptions on sanctification can easily be dispelled by seeing it from 3 angles that belong to the same grand plan of Historia Salutis. That is redemptive history. For example, in relation to salvation, sanctification is a fruit. This is the subjective blessing at I will call it the angle from the past. So kung titingin ka sa nakaraang salvation mo, you have to see from the angle of salvation, kung kailan ka na-convert, dapat tingnan mo ngayon ang sanctification mo as fruit of your salvation. Yan sabi ng Romans 6. And then number 2, in relation to sin, it is a war. And that is mortification or balansehin natin yung vivification na tinatawag. So whenever we mortify sin, it is not enough to mortify or kill sin. We have to go to the opposite grace. So if we want to mortify envy, or greed, we have to cultivate yung gratitude. Parang ganon. Now, that is angle from the present. There's still remaining sin, and the power of sin, the penalty of sin, subdue na yan, pero yung presence ng sin nandyan pa rin. So, sa present angle, sanctification is important because it continues to war sa kasalanan. And then number 3, in relation to glorification, so in view of the future, we will see sanctification as a requirement. So, nakita ninyo, dito pa lang, may iwasan na nating akusahan si John Piper na nagtuturo ng salvation by sanctification. Dito pa lang sa anggulo na ito, hindi na tayo mislead kung ano talaga yung view ng sanctification sa Biblia o ng view ng Biblia sa sanctification. Tignan pala dapat natin siya from the past, which is a fruit of salvation, and then from the present, which is a war against sin, and then from the future glorification, requirement siya. So, napakaganda na makita natin. So, the first one is actually the fruit of salvation. Tingnan natin ang paragraph 1 ng chapter 13.
So, kung kayo ay, alam natin, ang struggle natin sa buong buhay natin, mga kapatid, is sanctification. We will always be needing sanctification. Kaya kung ako sa inyo, i-memorize na natin chapter 13 ng 1689. Dapat lagi tayong pupunta dito, lalo na kapag nakakaligtaan natin, because these are some of the best words on the doctrine of sanctification in history, ang nasa Reformed Confessions. So, 3 paragraphs lang, pero sa paragraph 1, basahin natin, they who are united to Christ, effectually called and regenerated, having a new heart and a new spirit created in them through the virtue of Christ's death and resurrection, are also further sanctified, really and personally, through the same virtue, by His word and Spirit dwelling in them. The dominion of the whole body of sin is destroyed, and the several lusts of it are more and more weakened and mortified, and they more and more quicken and strengthen in all saving graces, to the practice of all true holiness, without which no man shall see the Lord. Diyan ko kinuha yung title ko na very awkward, really and personally, but the framers of the confession they are telling us na ang sanctification is not an abstract concept, it is real. It is something na nararanasan siya really, personally. So it is something na hindi objective, ito ay subjective, nararanasan natin ang sanctification. Kaya tingnan natin ang napakagandang pagka-design ng chapters 10 to 13. Pinakita ko sa inyo kanina na yung 1689, ang chapters 10, 11, 12, 13, they are called the blessings of the covenant. At tignan nyo, hindi nyo natin ito mapapansin kung di tayo laging readers ng ating confession, but the confession's treatment on sanctification begins in the same way the previous chapters on the blessings of the covenants do. For example, sa chapter 10, tignan nyo, those whom God hath predestined unto life, He is pleased in His appointed and accepted time, effectually to call. That's the start of chapter 10. Pag pumunta ka sa chapter 11, those whom God effectually calls, He also freely justifies. And then chapter 12, all those who are justified, God conferred in and for the sake of His only Son, Jesus Christ, to make partakers of the grace of adoption. Ano mapapansin nyo? Nagsimula siya sa chapter 10 ng those whom God has predestined, He effectually called. And then sa chapter 11, those whom sa chapter 10, di ba, na about sa effectual calling, those whom He effectually called, He justified. Then sa chapter 12, those whom He justified, He adopted. At ganyan din, makikita natin sa chapter 13. Those who are united to Christ, effectually called, regenerated, they have a new heart. Anong meaning nito? Ang point ng framers is this: sanctification is a blessing of salvation. Sanctification is a fruit of that union with Christ. So therefore, every person in union with Christ receives all the blessings of salvation. No believer will be a partaker of one or more without absorbing all the other blessings. Walang tunay na taong maliligtas na pinredestine siya at hindi siya mag-effectually call o kaya ang marireceive lang niya ay 3 dyan, hindi siya ma-adapt, o kaya naman kulang o mas marami yung iba. Hindi. Ang tunay na ligtas, all those who are united with Christ, lahat yan may blessing. At ito yung magandang emphasis doon sa book ni Sinclair Ferguson about the whole Christ. Kinwento niya doon yung isang hindi sinasadya na misleading doon sa mga teachings ng mga reformers or ng mga Puritans. Kinwento niya doon si John Bunyan at si William Perkins. Si John Bunyan, dinrawing niya yung blessings ng salvation at pinakita niya in a sequential manner. So lumitaw tuloy ang taong naligtas, siya ay ma-justify, ma-adapt lahat, parang may sequence. At naging resulta yon para isipin ng iba na si Christ, pag in-offer ngayon siya sa mga tao,
yung blessings na dala-dala niya, pwedeng pautay-utay. Ang sabi nila Thomas Boston ay hindi ganon. Ang mga taong tinawag na Damaraw men. So doon sa sinabi nila Thomas Boston, magandang inexplain nila yung kay William Perkins. Si William Perkins, dinrawing niya yung salvation at yung blessings niya, hindi sequential na 1, 2, 3. Ganda nung ginawa niya, paikot. At nasa gitna yung union with Christ. At yung union with Christ, adoption, justification, lahat ng ganon. At ano ang pinapakita nito? Ang pinapakita nito ay kailangan ng mananampalataya ang lahat ng ito para siya ay mag-proceed at makaranas ng sanctification. Kaya nga, ang sanctification ay hindi lamang mangyayari kung hindi ito ay powerful force dahil sa union with Christ. Sabi ni John MacArthur at ni Richard Mayo, at regeneration, the sinner is made alive, granted repentance and faith. United to Christ, declared righteous on the basis of the imputed righteousness of Christ and adopted into the family of God. However, the blessing of sanctification is a benefit of the application of redemption that though it begins at regeneration, is applied throughout the entirety of the Christian's life. In sanctification, God, working specially by the Holy Spirit, separates the believer unto himself and makes him increasingly holy, progressively transforming him into the image of Christ, and by subduing the power of sin in his life and enabling him to bear the fruit of obedience to life. So, sabi ni MacArthur at ni Mayo, ang sanctification ay bunga ng kaligtasan o ng regeneration. At mararanasan siya in a real and personal manner. Kaya may mga clarification lang tayong gagawin dito as we delve into this important subject. Number one, sa Biblia, mayroong change of usage pagdating sa sanctification sa Old Testament at New Testament. For example, ang Old Testament na Kodesh, it speaks of otherness, separateness. Pag tinignan mo sa New Testament, pareho lang naman ang ibig sabihin niyan ng hagios, which is holy or to make one holy. Pero ang tinutukoy niya dito, inanimate objects. So therefore, ang Kodesh, it means na ang banal ay ang mga gamit, ang mga bagay. 'Di ba sa tabernacle or sa temple may mga basins, utensils. Pag sinabing holy ang mga ito, hindi niya sinasabing intrinsically holy ang mga gamit na ito. Kapag sinabi yung palangganang ginagamit doon sa tabernacle, holy, ibig sabihin yan, sineparate yun sa paggamit sa bagay na pagsamba sa Diyos. Hindi siya pwedeng gamitin ng sino mang tao para sa personal niyang use. Hindi niya pwedeng gawin panghilamos, pagluto, para sa worship lang yon. So yun ay holy na gamit. Yun yung ibig sabihin ng separateness ng Kodesh. Pagdating sa New Testament, it's the same thing. Ang ibig sabihin ng hagios or hagiasmos sa kanyang verb is to make holy. So in other words, to be separate. Pareho lang. Ang pagkakaiba lang, yung usage niya sa Old Testament, ginagamit usually sa mga bagay, ito naman sa tao. So yung holy or separate na palanggana, ngayon naman ay separate person na siya. Holy person na siya. Holy believer, holy Christian, holy creature. So yun yung tinuturo ng Biblia. Kaya naman sa ating mga mananampalataya, tayo ngayon ay tinatawag ng Biblia na tayo ay mga ligtas, tayo ay mga nilinis ng Diyos, tayo ay banal. So alam natin, pag tinawag kang banal, napakabanal mo naman, nangingilabot ka. Alam mo kasi na isang kahulugan ng banal ay hindi nag-a-apply sa'yo. But on the other hand, pag tinawag kang napakabanal mo naman, may katotohanan na banal ka. In other words, depende sa usage.
At hindi ka dapat masyadong mashock kasi ina-apply naman ng Biblia ng New Testament ang holy sa tao. Pero, naintindihan kita kung medyo mangingilabot ka kasi alam mo na may isang usage yung holy na hindi pa applicable sa'yo kasi alam mo may remaining sins ka pa. Pero, pwede kang tawaging holy. Bakit? Kasi nga, yung tinatawag na definitive sanctification. Na ikaw ay once and for all, pinabanal na ng Diyos. May isang anggulo ng tingin ng Diyos sa'yo, ikaw ay malinis na. Ikaw ay banal na. Kasi nga, kung hindi ka pa banal, paano ka magkakaroon ng access sa trono ng Diyos? At alam natin, ang tinutukoy natin doon, you were made holy by what? By the work of Christ. Kaya ito yung ikalawang clarification. There is a necessary order in the blessings of salvation. That is, justification always follows sanctification. So, ang justification, it declares us righteous before God. Sanctification is living based on that declaration. So kanina sabi natin, ang sanctification is really and personally because ang justification is objective. Ito ay isang dineclare sa iyo ng Diyos whether nararamdaman mo, nararanasan mo o hindi. Ang sanctification ay namumuhay ka based on that declaration. So justification is legal and objective. We do not feel it, we believe it. Yan ang sabi ng Romans 3:24-26. And we are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and justifier of the one who has faith in Jesus. So sabi niya dyan, ikaw na makasalanan, tinuring ka na just ng Diyos kasi ginustify ka niya dahil sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Christ. So in other words, tinitingnan ka ng Panginoon ngayon na matuwid. Tinitingnan ka ng Diyos ngayon na walang sala. At ang justification ay dineclare ka na ganon. Ang sanctification ngayon ay pamumuhay ayon doon. Which means, may time na feeling mo guilty ka, may time na nararamdaman mo yung kasalanan mo, pero sa mata ng Diyos, by justification, kung paano na yung tao na inakwit, let's say inakwit siya sa isang crime, pero ang totoo, siya yung gumawa, pero inakwit siya. Whether nakokonsensya siya dahil alam niya siya yung gumawa ng crime, let's say siya yung pumatay, pero dahil nga sa hatol ng judge na siya ay na-acquit, namumuhay siya at na-enjoy niya ngayon yung declaration, yung bunga ng declaration na yon. So ang sanctification ay pamumuhay ayon sa declaration na yon. Ang declaration, tayo ay matuwid at mamumuhay tayo na matuwid. And then, sanctification is personal and subjective. We do not just believe it, we feel it. Sabi ng Philippians 2:13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Okay? So, beware. To reverse the order is to distort the gospel. So, yan yung makikita natin na tinuturo muna ng ating confession. That sanctification is fruit of salvation, hindi siya baligtad. Kasi ang mangyayari is we are justified by faith, not by works, apart from the works of the law. So sabi ni Mayo at ni MacArthur, justification is the once for all judicial declaration of righteousness that defines man's legal standing before God. Sanctification, on the other hand, is a gradual, ongoing transformation of his nature with respect to justification. Christ has secured forensic righteousness for the believer. In sanctification, the Spirit progressively works practical righteousness. So, ang mga bagay na ito, syempre, we will spend more time to study this. But it is right for us, or it is enough for us now to see na yung imperative or command stands on the indicative.
In other words, kaya tayo magpapakasanctify at may utos at may power yung command na mag-sanctify tayo, it is because we are already justified. Hindi tayo katulad ng mga kulto na nagsasabi, magpakabanal ka para tanggapin ka ng Diyos. Hindi. Tinanggap muna tayo ng Diyos bago tayo magpapakabanal. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, kung ang Diyos ay banal, magiging banal tayo at magpapakabanal tayo. Nauuna lagi yung indicative. So the challenge is make sure that desire for holiness is not earned as a special favor or merit before God. Hindi tayo nag-desire ng holiness in order for us. Is not to earn a special favor or merit before God. Hindi tayo nagpapakabanal para magkaroon ng maraming blessings. Ito ang expectation na talaga sa atin. So the pattern is not be holy so that God will make you holy, but be holy because God has already declared you holy. Kaya ito yung maganda na ma-realize natin ngayon. If sanctification is given to us really and personally, then therefore, kailangan nakikita sa atin ito na nakatindig ito sa matibay na deklarasyon ng Diyos. Alam niyo, kapag inutusan ka lang ng Diyos na magpakabanal, pero hindi ka righteous, hindi ka matuwid, kahit lahat ng lakas sa mundong ito, gagamitin mo kahit napaka-pursigido mo, walang mangyayari sa'yo. Kaya, ito yung gustong ipakita ng sanctification. Grace does not only justify the believing sinner and forgives his sin, it also delivers him from sinning. At sa susunod na linggo, ito yung titingnan natin. Mas maintindihan natin yung sinabi ni Charles Wesley doon sa kanyang hymn, The Power of Cancelled Sin. Yung sin na na-defeat na ng Panginoon, minsan nakikita, nararamdaman pa rin natin, but they are already cancelled by the cross. Kaya ang gusto pala ng Panginoon, hindi lang tayo niligtas sa ating kasalanan noon, kundi ililigtas niya tayo sa pagkakasala maging ngayon. So yun yung lugar ng sanctification dito. Bunga ito ng kaligtasan dahil God doesn't only forgive us from our sins, God also delivers us from present sinning. Okay? So, I hope na next week na tayo magtuloy sa ating Q&A para sa mga bagay na ito. We hope to see you next week. Let us pray. Father, we thank you sa aming natutunan. We glorify your name sa bagay na ito. Salamat sa pagkilos mo sa amin and salamat, Panginoon, sa papawalang sala nyo sa amin at pagde-declare sa amin na righteous so that we can have holiness and sanctification sa buhay namin. Thank you. We ask this in Jesus' name. Amen.